Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Sumunod na lumitaw si Elias na parang apoy, parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita. Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan, pinadalhan niya sila ng tagutom at marami sa kanila ang nangamatay. Sa ngalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan at 3 ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagilagilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Binuhay mong muli ang isang patay. Inagaw mo siya sa kamatayan sa ngalan ng kataas-taasan. Ibinagsak mo ang mga hari at pinukaw sa pagtulog ang mga maharlika at pinapunta mo sila sa kanilang kamatayan. Ikaw ang nakarinig ng mga babala ng Diyos doon sa Sinai at ang mga parusang inihayag niya sa bundok ng Horeb. Ikaw din ang nagtalaga sa mga haring pinili para maghiganti at sa propetang hahalili sa iyo. Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo, lula ng isang karwaheng hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw para pagsunduin ang mga magulang at mga anak at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakakita sa iyo at yaong mga namatay na umiibig sa Diyos, sapagkat kami rin ay mabubuhay. Nang si Elias ay madala ng ipo-ipo, ang diwa nila'y minana ni Eliseo. Hindi siya natakot kailanman sa sinumang hari at walang sinumang nakapagpasuko sa kanya. Walang gawaing hindi niya na kayang gawin at nang mamatay, pati bangkay niya'y nagpakita ng himala. Nang nabubuhay, gumawa siya ng maraming himala, ngunit nang mamatay, kapangyarihan niya'y kahanga-hanga. Ang salita ng Diyos. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang puon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa unahan niya'y apoy patuloy na nag-aalab, sinusunog ang kaaway sa matindi nitong ningas, yaong mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig, kapag iyon ay namasdan ang lahat ay nanginginig. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Lahat silang sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan, mahihiya sa kanilang paghahambog na mainam, mga Diyos nilang ito ay yuyuko sa may kapal. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ngayon ay nasa ika-11 linggo sa karaniwang panahon. Aba, nakakakalahati na ho tayo ng taon, June 20 ngayon. Tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa Kanyang patuloy na pagbibigay sa atin ng mga biyaya, ng mga pagpapala, sa kabila rin po ng maraming mga pagsubok pa rin na pinagdadaanan ng ating pamilya, ang ating bansa, ang ating sarili. Huwag ho natin bibitawan ang kapangyarihan ng paniniwala at pagtitiwala. Asan natin makukuha yan? Sa ating buhay pananalangin. Kaya nga po napakaganda ng ating ebanghelyo ngayon na kung saan tinuruan ni Jesus, dalawang bagay, tinulungan ni Jesus ang kanyang mga alagad na manalangin. No, isa po yan sa mga napakahalaga hong ginagawa, hindi lamang po ng mga magulang, ng mga guro. Tayo po ay bumabati sa ating mga katikista, no? Diyan ho sa amin sa Our Lady of the Assumption Parish, kakatapos lamang ho meron ho kaming every Sunday, lalo na ho nung Mayo, ang Sunday Catechism ng mga bata sa tulong ho ng mga volunteer catechist natin. Mabuhay po kayo. At sa maraming mga katekista na nagtuturo po ng pananalangin sa mga bata. At wag ho natin kalilimutan, hindi tayo tumitigil din na matuto, na mag-aral pa ng pagdarasal. Pinag-aaralan, natututunan ng pagdarasal. At pag sinabing natututunan, pinag-aaralan, hindi lang ho yung kung ano yung words of Our Father, Hail Mary, Glory be, Rosary, Novena prayers. Pero naganda na sinasabi ng ating Panginoon, sa pananalangin, huwag daw tayong gagamit ng napakaraming salita. Mahalaga ho na meron tayong mga dasal na nakabisado, natutunan, pero yung sinasabi niyang, huwag lamang sa maraming salita, kundi magdasal tayo, hindi ayon sa haba, sa dami ng salita, kundi sa ating pananampalataya. Sinasamahan ng pananampalataya ang ating pananalangin. Ito yung turo ni Kristo na kapag tayo ay nagdadasal, lumapit tayo, tumawag tayo sa Diyos na makapangyarihan, mapagpatawad, maawain, mapagbigay. Habang sinasabi ng mundo, habang sinasabi ng mga tao na wala ka nang magagawa, wala nang solusyon yan, hindi ka nang magbabago, ganyan ka na lang talaga. Panginoon ang nagsasabi sa atin. Matutuhan ulit natin na manalangin ng may pananampalataya, hindi lang sa pagsasalita. At yung pangalawang bahagi ng ating ebanghelyo ni San Mateo ngayon, hindi lang tayo tinuruan ni Kristong magdasal, kundi tinulungan niya rin tayong manalangin. At yung kanyang pagtuturo sa atin ay naghatid sa atin ng pagbabalik sa ating Ama sa langit. Kaya nga sabi, kung kayo'y mananalangin, ang unang bahagi ng panalangin tinuro ni Kristo, Ama namin nasa langit. Call God as our Father. Tinulungan tayo ni Kristong makabalik sa ating Ama. Kaya nga ito po ang magandang imbitasyon din sa atin. Yung sinasabi ni Kristo sa unang bahagi na wag lang tayo puro salita, sana hulagyan natin ng pananampalataya at pagtitiwala yung ating pananalangin. Na tayo ay maniwala rin na sa ating pagtuturong magdasal, na ibabalik natin ng iba sa Panginoon. Huwag nating ikahiya na magturo tayo ng magdasal para sa iba. Kaya nga pag nilalapitan tayo, minsan hinihingan tayo ng tulong. Anong sasabihin natin? Naku, pasensya ka na. Lalo yung mga, minsan nanghihiram, pwede bang makihiram? Baka meron ka dyan. Kailangan ko ng ganito. Pero, number one, huwag kang magpanggap kung talagang hindi mo kaya. Huwag kang magpanggap kung talagang wala ka. Na para bang, para hindi lang mapahiya, para lang hindi mo siya mabigo, gagawa ka ng paraan, iimbento ka ng kwento, kahit mali at hindi tama, para lang mabigyan mo siya, mali. No? Hindi kinakailangan. Kaya nga pag may humihingi ng tulong at wala naman tayo ng material na bagay na yon, hindi ibig sabihin nun, wala na tayong magagawa para sa kanya. Minsan, ang bukang bibig natin, pasensya ka na, prayers lang ang mabibigay ko. Huwag natin maliitin. Huwag natin pagdudahan ang kapangyarihan ng panalangin. More prayer, more power. The power of prayer. At yun
ang isa sa mga pinakamahalagang maibibigay mo. Samahan mo ng dasal yung pinahiram mong pera. Samahan mo ng dasal yung ipinasok mo siya sa trabaho. Samahan mo ng dasal yung nagpasama sa yung umalis. Samahan mo ng dasal yung humingi sa iyo ng bagay na ito. Lagi mong samahan ng dasal ang ibinibigay mo sa iba, sapagkat ang ibinibigay mo ng may dasal ay ibinibigay mo ng may Panginoon. Ibinabalik natin sila kapag tinuturuan natin silang magdasal ka. Huwag ka mawawala ng pag-asa. Pray. Just like how Jesus taught us how to pray. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, nagpapasalamat tayo sa maraming taong patuloy tayong ipinagdarasal. At sa mga taong nagturo sa ating magdasal. Sila rin ang nagbabalik sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, araw-araw, mayroon tayong maibibigay. Meron tayong magagawa para sa ating kapwa. Ipagdasal sila, samahan, turuan silang magdasal, tulungan silang bumalik sa pananampalataya sa Panginoon. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa pagbabalik mo sa amin sa pag-ibig, sa kabutihan ng Diyos. Maraming salamat po sa panalangin itinuro mo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pagbabalik sa amin sa kabutihan ng Diyos. Nawa, Panginoon, araw-araw, wag naming katamaran din ang magturo sa aming kapwang manalangin, ang magbigay sa amin, sa aming kapwa ng pag-asa, ng pananampalataya. Panginoon, maraming salamat sa mga taong naglapit sa amin sa iyo, sa mga taong nagbalik sa amin sa iyo. Araw-araw, naniniwala kami sa kapangyarihan ng panalangin. Amen. Okay, Pads. Alam mo,